Welcome to Donmar TV News Channel. Naniniwala po si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na taliwas ang mga ginagawa ng Philippine Red Cross sa mga pangunahing prinsipyo ng International Federation of Red Cross at Red Crescent Societies na tinukoy nito bilang voluntary relief movement na hindi na-impluwensyahan ng desire for gain. Kwestiyon ni Panelo kung paano naging isang tunay na humanitarian organization ng PRC kung napaghahalataan umano ang pagkaganid at kagustuhan na kumita ng malaki. Sinabi rin ni Panelo na laging ipinagmamalaki ng PRC na nangunguna ito sa COVID-19 testing sa Pilipinas matapos itong makapagsagawa ng mahigit 4 million na RT-PCR test. Gayunman ayon kay Panelo, nabigo ang organisasyon na maging tapat sa pagbebenta ng mga serbisyo nito sa mga tao. Inatasan na ni Police Chief General Guillermo Eleazar ang lahat ng Chief of Police at Unit Commander sa buong bansa upang tumulong sa pagpapatupad ng kaayusan at pagpapanatili ng health protocol sa mga malls na pagdadausan ng voters registration ng COMELEC. Nais ng pamunuan ng PNP na matiyak na hindi magiging super spreader event ang registration sa mga mall dahil sa mga nais humabol sa pagpaparehistro. Una nang sinabi ng COMELEC na hanggang September 30 lang ang deadline ng registration upang makaboto sa halalan sa susunod na taon. Maaring dagsain ang mga satellite voters registration sa mga malls lalo na sa mga huling araw ng buwang ito. Kaya dapat lamang na paghandaan ito dahil nasa gitna pa din tayo ng pandemya kung saan iba yung pag-iingat pa din ang kinakailangan. Inatasan naman ni General Eleazar ang kanyang mga tauhan na ipatupad ang maximum tolerance na may paggalang sa mga lalabag sa health protocols. Hinikayat din natin ang ating mga kabayan na samantalahin ang magandang oportunidad na pinagsikapan ng COMELEC upang maging mas madali at mas komportable ang pagpaparehistro para sa halalan 2022. Iwasan na natin ang hindi magandang kaugalian na kung kailan patapos na, saka naman magpupumilit na humabol pa. Hinikayat naman ng PNP official ang magpaparehistro na sumunod sa mga health protocols dahil para rin naman ito aniya sa kaligtasan ng bawat isa. If there is one thing that I think clearly sets my father apart, it's that he had a very clear vision for our country. Malinaw na malinaw ang direksyon niya kung saan niya gusto dalhin ang bansa. Lagi niyang iniisip kung ano ba pinakamagandang tutunguan ng ating bansa sa 5 taon, sa 10 taon, sa 30 taon. Saan ba tayo patungo? Yun ang laging kanyang iniisip. He viewed his work as president as one of nation building, of building up our country to make it better. That is the motivation that I think we should return into our political system. Nagsimula sa kanya ang mga pundasyon, yung mga basic na pangangailangan ng tao ay natugunan. Unang-una ay kailangan may makakain ng tao. Dahil dito ay kanyang binuo yung IRI, International Rice Research Institute. Yung research kung ano yung pinakamagandang binhi, paano ang pinakamagandang mga teknolohiya. Pinalawak niya ang irrigation system hanggang sa production, nagbibigay ng production loan. Magpoproseso, gobyerno rin. Meron tayo dati Food Terminal Incorporated. Yan ang bagsakan. At yung mga wholesaler doon pumupunta. At ang presyo ng mga bilihin mas mababa kaysa sa commercial dahil ang gobyerno ay dapat hindi pinagkikitaan yung ating mga produkto na dinadala sa taong bayan. Ang dulo nitong proseso na ito ay yung Kadiwa Center. Ito yung parang sari-sari store. Yung una malalaki pero paliit ng paliit hanggang nagkaroon pa nga ng rolling Kadiwa ang tawag. Doon maaring bumili ng mura na pangangailangan na pang-araw-araw ng mga tao. Ganyan ang naging konsepto sa agrikultura noon. Pagtanim hanggang sa naging pagkain, tinutulungan ang magsasaka natin ng ating pamahalaan. Iyon ang ating pwedeng gawing modelo sa darating na panahon pag pinalakas uli natin ang ating agrikultura. Marami nagsasabi na yung panahon ng aking ama ay ang golden age of infrastructure development dahil talaga ito ay naging napakalaking prioridad ng ating pamahalaan. Dahil sa pag-uunawa na ang ekonomiya ay umaasa sa infrastruktura. Dahil kailangan ang ekonomiya ay umaabot sa lahat kahit sa kasuluk-sulukan. Walang maiiwanan
Hindi pwedeng Maynila lamang ang umuunlad. Ang pinakamagandang halimbawa dyan, yung Pan-Philippine Highway. Apari hanggang Hulo, ang sa lagi nilang sinasabi, para ipinagdugtong ang Luzon, ang Visayas at saka Mindanao, para talagang nararamdaman natin na buo ang Pilipinas, nag-iisa. Habang naman dumadami yung infrastruktura, kailangan mag-industrialize para mas gumanda ang hanap buhay, mas malaki ng ating mga negosyante dito sa Pilipinas. Kaya ipinagsama na yan yung energy development. Nagtayo ng mga malalaking dam na ginagawang hydroelectric plant. Tayo ang isa sa mga nangunguna sa geothermal production ng power. Hanggang ngayon, kasama dun sa pagdagdag ng power ay yung rural electrification. Lahat na malalayo ay inaabot pa rin ng kuryente. Kaya naglagay tayo ng mga submarine cable mula sa Visayas hanggang sa Mindanao. Naging mataas ang electrification natin, nasa 90+% tayo. Sa larangan naman ng edukasyon, ito ay pinakamalaking prioridad talaga ng aking ama. Unang pangangailangan ay yung pagdagdag ng school building. Kaya naimbento yung tinatawag ng Marcos Prefab School Building. Yung prefabricated, hindi pa nauso yan noong 1967, 66. Dinala natin yung teknolohiyang yan para mas mabilis ang pagpatayo ng school building. Tapos yung training ng mga teacher, malaking bagay. Kung magaling ang teacher natin, magiging magaling ang mga graduate nila. At yan ang mga kailangan natin para pagandahin natin ang Pilipinas. Yung mga ibang lugar na walang college, nagkaroon tayo ng sistema ng University College. Ngayon tinatawag na SUC, State Universities and Colleges. Yung mga specialist institute, kinabanggit ko na yung IRI, RITM na ginagamit natin ngayon, Research Institute on Tropical Medicine. Marami rin yung mga tinatawag na Marcos Scholar. Nakapag-aral sa Germany, nakapag-aral sa Amerika, nakapag-aral sa Europe, nakapag-aral sa Middle East, kung ano-ano yung naging specialization nila. At ang kanilang pambawi talaga ay tumulong sila sa pamahalaan dahil expert na sila. Noong panahon na yun, tayo ang pinakamataas na literacy rate sa Asia dahil dito sa kanyang development ng edukasyon. Isa sa pinakamalaking prioridad nung panahon ng aking ama ang healthcare. Kaya't marami siyang itinayo, mga ospital, yung heart center, lung center, children's hospital, kidney center ang tawag noon, para meron tayong specialist hospitals. Ang problema kasi hindi na tayo nakapagpatayo ng malaking ospital mula noong 85. Kaya naramdaman natin kaagad nung nag-COVID, naging mabigat ang dami ng pasyente. Naramdaman kaagad natin ang pagkukulang. Itong mga basics nito ay tinatamaan ngayon dahil sa pandemya. Yung ating food security, sino bang aakala na ang Pilipinas mag-i-import ng galunggong? Yung infrastructure natin ngayon, kailangan na nating idagdag dyan yung ating digital infrastructure. Ito yung mga bagong highway. Dahil totoo naman, yung ating mga buhay ay naging dependent na sa infrastruktura ng internet. Sa energy naman, may balita na tayo na nagkaka-brown out. Kaya kailangan makahanap tayo ng bagong panggagalingan ng ating kuryente. Isama na rin natin dyan yung mga bagong teknolohiya, yung mga windmill, kagaya dun sa amin sa Ilocos Norte, solar power. Lahat yan ay kailangan pag-aralan para madagdagan ang supply natin. Ngayon, na nandito ang pandemya, kailangan natin baguhin ang buong sistema ng edukasyon. Napakahirap nitong pagbabago na dinadanas natin dahil sa pandemya. Higit sa lahat ay kung paano natin haharapin ang pandemya, baka maulit pa. Paghandaan na natin, patibayin ang ating mga research institute, mga scientifico. Kailangan natin magtayo ulit ng mga ospital. Kailangan natin paratingin ang healthcare sa baba. Ito yung mga nakita nating kakulangan na dapat natin patibayin. Isipin natin, back to basics tayo. Balikan natin, patibayin natin ulit ang pundasyon ng ating ekonomiya. Ito ang ating dapat pinaplano para sa sinasabing rebuilding process natin na pagbalik ng ekonomiya pagkatapos. A dream for our country. And he wanted to reach that dream by building this nation up. Let us return to that concept of service for nation building. That is an idea that we in government will have to return to if we are going to succeed after this pandemic. Magiging matagumpay naman tayo kapag tayo ay magkakaisa. Sama-sama tayong babangon.